Napakainam magpuri sa Diyos at karapat-dapat naman siyang purihin. Pag sinuri po natin ang mga katuruan sa Biblia, konti lang naman talaga yung mga tema at mga pinupuntahan ng lahat ng yan. Isa sa mga konti na yon ay ang ikabubuti ng tao. Gustong-gusto ng Panginoong Diyos na mapabuti ang ating buhay, mapabuti ang ating lagay. Subalit, nakalulungkot, maraming problema, tao rin ang umiimbento, at maraming mga nagiging balakid sa kanyang kaligayahan ay ang kanyang mga maling desisyon. Life can be full of entanglements. Nagkabuhol-buhol, nagkalubog-lubog na mga buhay at mga tao, because life can be full of traps. Life can be full of snares. At yan po ang pag-aaralan natin ngayon, ilan sa mga bitag, mga patibong, mga kadayaan ng sanlibutan na nagiging dahilan para maraming tao ang mabulid, mapahamak, at mawalan ng kalayaan. Ang ating pag-aaral, pinamagitan natin, dangerous snares. Mga mapanganib na mga bitag. Aming Diyos, nagpapasalamat kami sapagkat kayo ay Diyos na umuunawa, nakaunawa, and you communicate with us. You communicate to us through your Spirit. You communicate with us through your many ways, and one of that, O Lord, is your written word, the Bible. We thank you that we have the Bible in our hands and we can be edified, we can be taught, corrected, strengthened, fed through your word. We ask you, Father, to lead us right now. Sa pag-aaral po namin ng iyong salita ay wala na kaming kaya para ito ay maunawaan, mailapat sa pang-araw-araw na buhay, liban na lang kayo mismo ang magpakilala. Liban na lang kayo mismo ang magbigay sa amin ng kakayahan na ito. So Lord, we open our hearts to you. We ask you, Father, Lord of the universe, creator of heaven and earth, open our hearts to your word. Fill us with your life-giving words and give us wisdom. Lead us unto greater godliness and lead us unto wisdom so we may live lives worthy of your calling and so that we may enjoy all the blessings you have prepared for us in this life. Be the speaker, O Father. We don't want to hear any human voice. We like to hear you, O God, our creator, our sustainer. Use your servant only as your mouthpiece, as your footstool. Tungtungan nawa ng iyong paang yung lingkod at maitaas namin kayo at lahat kami mapagpala nyo. We reject, rebuke, and drive away any presence of evil men and evil spirits. We frustrate in the name of our Lord all the work and malicious plans of the evil one. We seek your protection and wisdom, and we believe that you'll answer this prayer, Father. We ask you, in the name of Jesus our Lord, dangerous snares. At yan ay dapat na siyasatin natin ating buhay ngayon, mga kapatid. Kung, number one, nando na ba tayo dito sa snare o sa patibong o bitag na ito? Papunta pa lang ba tayo? O kaya ay kaalis-alis lang ba natin at nagbabalak na naman yata tayong mahulog dito? We'll discuss several dangerous snares, and one of that is a foolish mouth. What is a snare? A deception, a trap. Yung sumuot ka ng sumuot, hindi mo alam, hindi ka na pala makakalabas doon. Makikita nyo po sa Manila Bay, maging sa Laguna de Bai, this is a Lake of Bai, which you can see from an airplane. May mga arrangement yung mga kulungan dyan, mga kawayan, na yung mga isda, papasok sa malaking opening, tapos paliit yun ng paliit, tapos pag nakarating sila sa dulo, hindi na sila makakaalis kasi po ang isda ay hindi nakaka-atras. Kaya yung mga trap ng isda, malalaking bunganga, paliit ng paliit, tuloy lang sila ng tuloy. Trap na pala yung pinapasok nila. Familiar po tayo sa mga trap sa bahay, yung mga panghuli ng daga. Papasok sila doon, ang laman ng isip nila ay makuha nila yung konting keso o konting karne na nandun sa loob, pero yun pala sila ang magiging bayad, sasara yun pagpasok nila. Maraming iba't ibang uri ng mga ganitong patibong, ganitong uri ng mga snares. May panghuli ng ibon, may panghuli ng mga leon, mga tigre sa Africa, ginagamit din nila yan, may panghuli ng ahas. Isa lang ang device, laging may attraction doon sa loob. Sa ilang bansa po, sa Pacific, na may maraming mga unggoy at gusto nilang manghuli ng mga unggoy na ito, ang isang paraan ng paghuli dyan ay yung malalaking nyog. Binubutas nila yung bahagi ng nyog na pwedeng butasin at nilalagyan nila ng kaprasong bato sa loob. Yung kasya lang pumasok yung bato, eksakto sa butas. Tapos yung nyog na yan nakatali o nakakabit sa isang hindi mo pwedeng makuha at madala ang buong nyog. Yung mga unggoy, because they're curious, sisilipin nila yung nyog.
Makikita nila yung magandang bato sa loob. Halimbawa, batong puti o batang makintab. Ang gagawin nila, ipapasok nila ang kanilang kamay at kasyang-kasya lang dapat sa kamay ng mga unggoy na yun yung butas. Kukunin ngayon nila ang bato, pero pag may hawak ng bato ang kanilang kamay, hindi na kayang ilabas. At dahil hindi papayag ang unggoy na hindi niya madala ang bato, hindi niya yan papayagan, kukunin niya ng kukunin hanggang mahuhuli na siya, hindi niya yun bibitawan. Maraming mga tao ganon. Bagamat hindi naman mukhang unggoy, although sabi ng iba, contestable yan. Pero pag may nahawakan na at nagustuhan, kahit mapahamak na, hindi bibitawan. And that is a trap. So what are the traps? One of that is a foolish mouth. Nasasarapang magsalita, yun yung bato na ayaw bitawan, nag-e-enjoy na mangontra, daldal ng daldal, chismis ng chismis, criticize dito, criticize doon, napapapasok sa gulo, napapahamak. Proverbs 18:7, a fool's mouth is his undoing, and his lips are a snare to his soul. Nahuhuli, nabibitag, napapahamak ang kaluluwa dahil sa katabilan, dahil sa bibig. Meron po tayong mga kilala, although hindi ko nasasabihin siyempre ang pangalan. Basta merong nagkagulo, umasa kayo, kasali siya. Katakataka pag hindi siya kasali. May nag-away dyan, pag hinalungkat nyo yon, kasali siya. Meron dong nagkagulo, kasali siya. Kasi ang katabilan niya, lagi siyang dinadala sa gulo. Hindi lang siyempre siya ang napapahamak, pati ang kanyang mga anak, asawa, mga mahal sa buhay, na masasangkot pag napasuot siya sa gulo. Kaya mayroong mga nadedemanda ng libel, may nadedemanda ng mga kung ano-ano dahil sa bibig. Gusto po nating mabuhay ng mapayapa at tahimik, malaya, hindi nahuhuli ng kung sino-sino, itikom ang bibig. Mas maraming gulo pag mas maraming pinagsasasabi ang tao. Do not be quick to criticize. Do not be quick to comment, to judge, and don't be quick to promise. Yang panunumpa, yung pagsasabing sige, gagawin ko, yan ang napakaraming taong napapahamak. Also, do not be quick to agree. Neither be too quick to disagree. When you are not sure, shut up. Think, pray, and don't say a thing. Napakaraming mga ganyang napahamak na, yung sa katabilan. No? Yung nakita ng nag-iisa yung dumarating, nasa ng misis mo? Anong gusto niyo sabihin? Nag-away kami. Pag may mag-asawa at hindi nyo nakikita magkasama, huwag kayong tanong ng tanong. Liban na lang kapatid nyo mismo, bayaw, yung hindi kayo paglilihiman. Pero yung medyo casual lang yung acquaintance, huwag kayong naghahanap ng taong wala. Dahil baka masuot kayo sa gulo. Meron namang, ang tabang naman itong pagkain na to. Ang tabang, sino bang gumawa nito? Yung pala, sabi ng katapat mo, ako. Ay, siguro, masama, may sipon kasi ako eh. Kaya natabangan ako. Actually, maalat nga eh. You know, kung ano natuloy ang pagsasasabihin mo sa katabilan mo. Quiet is better. Ecclesiastes 5:2, do not be quick with your mouth. Hindi mo alam kung ang saan ka masusuot na gulo dahil sa pagsasalita. Another dangerous snare that godly people will always avoid is involvement with foolish people. Huwag makikisangkot sa mga taong puro na lamang kahangalaan ang iniisip, sinasabi at gustong gawin. Proverbs 14:7, stay away from a foolish man, for you will not find knowledge on his lips. In fact, you will find lies and you will find deception and you will also court trouble. Gano'ng karaming tao ang nasuot sa gulo dahil nakibarkada sa isang taong natatawag ng nating what? Foolish. Sabi sa Bible, foolish. So, suriin ninyo, ang tao bang ito ay matalino o hindi? Maayos ba o ano? Magulo ba siya o payapa? Then, iwasan ng ganitong mga tao. Dahil gulo ang kanilang laging kasunod. Another dangerous snare is involvement with wicked people. Yung nasasangkot tayo sa masasamang mga tao. Masasama ang ginagawa, gumagawa ng krimen, meron silang mga pandaraya, may mga racket, meron silang murderous intent, meron silang mga malicious activities. Don't get involved with them. Para yan yung may konti kang nakitang cheese, dadaga ka na, merong attraction, papasok ka, yun pala yung buong katawan mo mabibitag doon.
Gaano karami mga mabubuting bata ang napasuot sa mali dahil napabarkada sa masama? Gaano karaming mabubuting mga mister ang napahamak dahil napabarkada sa mga masama? Kahit misis ko minsan napabarkada sa masama. Psalm 1:1, Blessed is the man who does not walk in the counsel of the wicked, or stand in the way of sinners, or sit in the seat of mockers. So nakita natin yung tatlong mga verbs dyan, tatlong mga bodily possessions. Paano daw nabe-bless? Unang-una, you don't walk in the counsel of the wicked. Hindi ka nakikilakad, nakikiayon sa payo ng masama. So lakad-lakad. You never stand in the way of sinners. Medyo mas permanent na yun, nakatayo ka na doon. You never stand in their way. You get away from the way of the sinner. And neither do you sit. Mas lalo na yun, nakaupo ka na in the seat of mockers. Pag may mga tao na mahilig manglibak, makipag-away, humanap ng gulo, never sit with them. Dahil oras na may naghagi sa kanilang granada, una kayong magkakalasog-lasog dyan. Huwag kayong sumasama doon sa nag-a-attract ng trouble. And you know that there are people who are attractive to trouble. There are people who are like magnets. They just attract trouble. So unless you're so spiritually powerful and so spiritually full that you can neutralize their negative attraction, then avoid them. Pinagpapala daw ang tao hindi nakikiayon, nakikilakad, nakikitayo, at lalong hindi nakikiupo sa mga masasama. Another dangerous snare, of course, is a scheming person. A man or a woman. Yung napakarami niyang mga ginagawa. Para siyang gagamba na meron siyang mga tinatahi at binubuong mga sapot. Malicious yun dahil nag-aantay siyang may dumaan na mapadikit. It's really a trap, no? Although hindi naman natin gustong gawing immoral yung gagamba dahil yun ang hanap buhay niya. Pero ang point natin, may mga tao parang gagamba. Lagi silang may binubuong sapot at naghihintay ng mapapahamak, mapapadikit doon. Especially a scheming adulteress. Sabi sa Ecclesiastes 7:26, I find more bitter than death the woman who is a snare, whose heart is a trap, and whose hands are chains. The man who pleases God will escape her, but the sinner, she will ensnare. So isang trap daw yung babae na adulteress, na akala mo ganun-ganun lang, yung pala nai-involve ka na, ang mga kamay niya ay parang kadena, pag niyakap ka niya, di ka na makawala. Ang kanya mga salita, parang honey, but what's wrong with honey? It's so sticky. Pag meron diyang dumikit na insekto, hindi na siya makakaalis. Hindi lang sa babae yan, siyempre sa lalaki din, because there are scheming adulterers. Napakabait, napakamaalalahanin, matulungin. Pag napaluha ka, inaabutan ka ng panyo. Pagka medyo nalulungkot ka, pinapatawa ka niya ng konti hanggang nahulog na yung loob mo, mamaya meron na kayong affair. So iniingatan daw yung ganito mga swabing lalaki, swabing babae na napakadaling ibigin. In other words, kaibig-ibig, kaakit-akit. At kung kayo may asawa na, wala na kayong dapat pang kinakaakit-akitan at iniibig-ibig. Kaya pag may kaibig-ibig at kaakit-akit, iwas. Yan ang ginagawa ng tao kung ayaw niyang mapahamak. Pero pag nararamdaman mo medyo nahuhulog-hulog na yung loob mo, namimiss-miss mo siya ng konti, mas lalong dapat mong iwasan. At ang pinag-uusapan dito po yung mga kaakit-akit na tao kasi hindi ka nun pwedeng madaya nang di kaakit-akit. Siyempre, hindi naman nakaka-tempt yung wala namang kakwenta-kwenta yung dating niya. So mga lalo may mga asawa, pag-iingatan nyo, kung nag-o-opisina kayo, may mga ka-office mate kayo na masarap kasama, nakakalibang, napapatawa kayo ng konti, layuan nyo. Dahil mamaya-maya, niyayakap-yakap nyo na yan. Sabi ng isang poem, Vice is a woman of so frightful mien, as to be hated needs but to be seen. But sin too oft, familiar with her face, we first endure, then pity, then embrace. Ganyan din daw lahat ng bisyo. Sa simula, you endure, then you pity, then you embrace. Tulad ng paninigarilyo, tulad ng kahit anong bisyo. Sa simula ayaw mo, uubo-ubo ka pa, nahihirapan ka, pero mamaya gusto mo na ng konti, natitiis-tiis mo na, mamaya hinahanap-hanap mo na. At wala na yatang mas malalang bisyo kesa sa yung tao ang maging bisyo mo. Yung nahulog ang loob mo, nagustuhan mo ang isang tao, na wala ka ng business
falling in love and liking people that way. Mag-ingat. At scheme yan eh. Meron talagang mga ginagawang ka ng paraan. Alam na alam mo yung mga scheming women. Kung saan kadadaan, doon nakakalat ang mga kulot-kulot niya. Yes! Parang may radar tong babaeng to. Lahat ng dadaanan ko, doon nakakalat dito. Para siyang kamatsiling nakatinda. Yung mapaputak doon, ayun siya. Scheme. Nagre-research. Inaalam. Aalamin ang mga gusto mong ulam, ang gusto mong ganito, ipapadala sa iyo hanggang mamaya mahulog na ang iyong loob. Kaya po yung mga babaeng na mga problema sa asawa nila, huwag kayo nagko-confide sa inyong mga kaibigang lalaki. Kasi mamaya i-comfort kayo niyan, napaluha ka, inabutan ka ng tissue. Mamaya yung panyunan niyang may burda ng pangalan niya ang nakaabot. Mamaya ganyan lang mag-abot ang lapit kasi kalong ka na pala niya. So, dahil nakakahinga ka ng sama ng loob, ganon din yung lalaki na may problema sa asawang babae tapos nagkukontento kay kumare. Si kumare una naaawa-awa lang yan. Kawawa naman si kumpare. Yung awa-awa ngayon ay binibigyan na ng kung ano-anong maliliit na bagay. Hanggang mamaya, sila na. Tatandaan nyo, ulitin ko lang, lalo may asawa na kayo. Pag gusto nyo masyado yung isa, opposite sex, nahuhulog ang loob nyo, lumayo na kayo agad. Don't tempt yourself. Sabi, kahoy mang babad sa tubig. No? Pag daw laging nadadarang, nagiinit din. Kaya nagsisiklab din yan kahit matagal na babad sa tubig. Ingatan. And a scheming person is always a beautiful, attractive person. Another dangerous snare is careless trust. Sobrang mabilis na pagtitiwala. Trusting just anybody, trusting too soon, trusting too many people, trusting too much, and trusting with too much. Si David, anong sabi po niya sa Psalm 41 verse 9? Even my close friend whom I trusted, he who shared my bread has lifted up his heel against me. Remember, brothers and sisters, only those that you trust can betray you. Because those that you do not trust have no chance. Lahat ng nadaya yung nagtiwala. Kasi hindi ka pwedeng dayain nang di mo muna pinagtiwalaan. Kaya lahat ng pinagtitiwalaan nyo, dyan lang pwedeng manggaling ang mandaraya sa inyo. Hindi ko naman sinabi maging cynical na tayo at huwag na magtiwala. But remember, ang pinagtitiwalaan nyo, yan dapat din ang number one yung suspect na magbe-betray sa inyo. Because you can never be betrayed by people you never trust. Sasabihin mo, pinagtiwalaan ko pa naman siya. Natural! Paano kanya madadaya kung di ka nagtiwala? Today's friend may be tomorrow's enemy. Kaya yung mga sobrang nakikiklose sa mga best friend ko, mamaya nagkaaway. Magtira kayo sa sarili ninyo. Ibigay nyo lang ang lubos sa inyong asawa, sa inyong anak, sa inyong magulang, maaaring sa inyong kapatid. And yet, even that is not always a sure thing. Ha? Yung naghihingalo yung magulang nyo, na-late lang kayo ng 3 minutes, sa papirma na pala niya. So, huwag kayong tiwala ng tiwala. Inire-reserva rin yan. Kung ikaw ay laging mapagtiwala, ikaw lagi ang Crispin, Basilio. Yan, kinukwintas-kwintas mo yung buhok mo na ganyan dahil no 1, 2, 3 ka. Huwag agad-agad naniniwala. Nakakapagtaka naman mga kapatid, laging yun mga nawa 1, 2, 3, next month sila uli. Next year sila na naman, para hindi sila marunong madala. Nasa personality nila na para silang magnet, naghahanap sila ng mandaraya sa kanila because they advertise that with their words, with their action, with what they do. People immediately see, madaling dayain ito. So, mag-ingat. Yung mga sobrang mga maaawain na walang research. Bago kayo maawa sa tao, bago nyo tulungan, mag-research kayo. Huwag kayo agad-agad nang nadadala ng mga iyak-iyak at mga kung ano-anong drama sa buhay. Kasi yan ang mga props ng mapandaya. Sabi nga nila, huwag kayo masyadong maluloyon. Kailangan wise. No, be wise as serpents, be innocent as doves. That's important. Don't trust carelessly. And I always say this, and I like to repeat this, especially for the sake of those who have not heard it. One of the most dangerous snares in life is guarantorship. Never be a guarantor. Gaano karami ng guarantor ang
Napahamak dahil tumakbo yung may utang, ikaw ang hinabol kasi ikaw ang guarantor. Never be a guarantor. Proverbs 6, 1-5. Huwag na kayo makipagtalo sa akin. Sabi ito na Bible, so ito lang basahin nyo. Ha? Wala na magtatanong pa, paano po yung kawawa naman yung kumari ko. Bahala kayo sa buhay nyo. Basta Proverbs 6, 1-5. Itong sabi, My son, if you have put up security for your neighbor, if you have struck hands in pledge for another, at yan, ibig sabihin niya, nag-guarantee kayo, yung to strike hand in pledge, ibig sabihin, uutang siya, sinabi niyo, pag hindi siya nakapagbayad, ako magbabayad. Nag-guarantor kayo. If you have struck hands in pledge for another, if you have been trapped by what you said, and snared by the words of your mouth, then do this, my son, to free yourself. Since you have fallen into your neighbor's hands, go and humble yourself. Press your plea with your neighbor. Allow no sleep to your eyes, no slumber to your eyelids. Free yourself like a gazelle from the hand of the hunter, like a bird from the snare of the fowler. Sabi, kung narinig mo ito at tapos na, nakapag-guarantee ka na, huwag ka magpahinga. Puntahan mo yung binigyan mo ng guarantee, bawiin mo ang guarantee mo. Sabi ganun, huwag mo hayaang makatulog ka, magpahinga ka dahil habang humahat na darang oras, hindi mo alam, ikaw na pala ang mapapahamak. At kung yung mga gazelle, yung para mga usa, pag nahuli ng fowler, pag hinuhuli ng leon, talagang ginagawa ang lahat para makapiglas. Yan ang gawin mo kung sakaling ikaw ay nag-guarantee. So, paano ka makakatulog na mahimbing na garantor ka ay hindi mo alam kung biglang hindi makakabayad yung umutang o sadyaing hindi magbayad, ikaw ang magbabayad. At napakarami, nasasabihin ng iba, pastor, masisira po ang pagkakaibigan namin pag hindi ako nag-guarantee. Masisira din naman yan pag tumakbo na siya at nagbabayad ka na eh. So sirain mo na agad. Ngayon, kung sisirain niya ang pakikipagkaibigan siya dahil ayaw mo lang mag-guarantee, that person is not worth your friendship. Ang sinasabi ko sa inyo, pag hindi kayo nag-guarantee at nagkasira kayo, magkakasira din kayo later. Kayo pa yung nagbayad. Magkasira na kayo nang wala kayong binayaran. Isa na lang ang nawala, kaibigan, hindi na yung pera nyo. At kung ayaw nyo pa rin, basta, ayan, Proverbs 6, 1-5, diyan kayo makipagtalo. Gusto nyo ng sakit ng ulo, mag-guarantee kayo. Another dangerous snare is giving pearls to swine, giving to dogs what is holy. Isang talinghaga. Sa Matthew 7:6, ang Panginoong Jesus, sabi niya, do not give dogs what is sacred. Do not throw your pearls to pigs. It will help us appreciate what the Lord is saying to first review the attitude of Israelites to animals. If there are two animals that they dislike the most, it's the pigs and dogs. Kasi sa West at ngayon na rin sa Pilipinas at sa ibang bansa, mahilig sa dogs yung iba. So parang hindi natin maintindihan yung bakit magiging don't give something good to the dogs. Sa Israel, yung dogs at saka pigs, magkarango ang bababa ng pagtingin nila. Ibig sabihin lamang, huwag kayong magbigay ng anumang banal, mahalaga sa isang mababang tao. Sa mababang uri ng pagkatao. Hindi sa mababang lugar sa lipunan na yung posisyon, hindi yon. Yung mababa ang pagkatao. Kasi alam niyo may mga taong ang tataas ng posisyon pero ang baba ng pagkatao. Sharing confidences is one of that. Huwag kayo nagsishare ng inyong sikreto kung kani-kanino na lang. Yun yung inyong pearl. Yun yung what is sacred. Huwag yung sinasabi kung kani-kanino. Mamaya, pinamalita na niya because you gave something holy to dogs, to pigs. Sharing sublime ideas and concepts. Kung minsan nga, recipe lang nalaman ng kumare nyo Meron pong magkumare. Yung isa, ang nakaimbento ng buko pie recipe. The original buko pie. Siya talaga yung kaisa-isang may buko pie. At nung nag-umpisa yung buko pie sa Los Baños, 35 pesos ang isa. Yung kumare na laging nandun, kumare, anong ginagawa mo? Uy, tulungan kita, kumare, ganyan. Oo nga, kumare. Naku, love kita, kumare. Nalaman ng recipe, nagtayo ng buko pie sa tabi. Ngayon, magkaaway na mortal ang labi-dabi magkumare. Kasi naibigay niya yung recipe. Ngayon, kung willing kayo na magtayo din siya ng kompetisyon, ibigay niyo yung recipe. Pero kung hindi, manahimik kayo. Diba? Do not give something precious
when it means so much to you, and it will make a difference kung biglang kinopya niya yan o kinanya. It's also sharing deep and high and intelligent theology. Sometimes, even among theologians, when you have a very deep or a high theological idea, pag sinabi mo sa iba at hindi nila naintindihan, sasabihin agad, demonic ka, evil, masama ka agad. So don't give to people who might become swines or dogs anything that is precious. Ang mga religious leaders po, mga kapatid, yung mga medyo visible, medyo kilala ng mga kahit na Christian leaders, ang pinakamasasakit na salita na natatanggap niyan at nadidinig, hindi galing kay Satanas, hindi galing sa unbelievers, galing sa kapwa Christian leaders. Sa mga Kristiyano, ang pinakamasasakit kung minsan maririnig mo, galing sa kapwa mananampalataya. Lalo sa mga relihiyoso. Kuminsan kasi yung pagiging relihiyoso, sobrang nagiging limitado ang pananaw ng isang tao. Pag naging sobra siyang congregational ang utak niya, naging sobrang loyal siya sa kanyang sekta, lahat na nang nasa labas noon, masama, mali, demonyo, evil, agad. Mabuti pa nung hindi siya nagiging relihiyoso, mas mapagmahal sa tao. Pero nung naging relihiyoso, ang minamahalang niya yung kasama niya sa sekta niya na konti at lahat na evil. Isa yan sa mga traps. No? Religious people can be horribly biased and opinionated. Religious people can be horribly self-righteous and judgmental. Brothers and sisters, religious leaders and religious people can be horribly ruthless to thinkers. Anong ginawa kay Martin Luther? Di ba sinunog? Anong ginawa kay John Huss? Anong ginawa doon sa mga kinikilala natin na mga mahuhusay at mga leader sa pag-iisip sa ating pananalig? Lahat yan sinakripisyo. Pinatay ng mga ibang religious leaders. Huwag na tayong lumayo. Ang Panginoong Jesus, sino ba ang nagpapako dyan? Di ba ang templo? The religious people, the religious establishment. Hanggang ngayon, ang pinakamasasakit na madidinig ng isang leader galing sa ibang mananampalataya rin. Lalo at mga nagseselos. Lalo at mga naninibugho. Lalo at mga naiinggit. O kaya, talagang sincere sila na naniniwalang sila yung tama at mali yung kabila. Pero ganun nga eh. Sabi nga ni Paul, our knowledge is imperfect, our prophecy is imperfect. So how can a true believer of God be so ungodly in dealing with other people of God? But the worst wars are religious in nature. Pinakamabibigat na labanan, yung labanan sa pangalan ng Diyos. And you know that it is inconsistent with the character of God. Na hindi kailangang ipinapanalo ang doktrina sa pamamagitan ng dahas o sa pamamagitan ng mga masasakit na pananalita at paghuhusga sa kapwa. Pero ang pinaka-judgmental ang mga pinaka-relihiyoso. Bantayan nyo. Yung lagi Pastor, ano po ang tingin nyo sa ganong church? Kulto yan. Ano po ang tingin nyo kay ganon? Naku, masama yan, evil yan. Anong tingin nyo kay ganon? Naku, ganito yan. Yung wala nang mapure. Ano po tingin nyo sa sarili nyo? Godly, ano pa? Ano po tingin nyo sa atin? Tayo ang tama. Ano pa? Magduda kayo sa ganitong mga uri ng pag-iisip. Sapagkat hindi ganyan ang katuruan sa Diyos. So, it is important to also beware of very, very religious and fanatic people. Pag may nabanggit kayo dyan, hindi nila nagustuhan, ipamamalitan na agad, demonyo kayo, etc., etc. It's a trap to open your heart to very intensely religiously biased people. Wala kayo ma-achieve. Another trap is involvement with, at kamag-anak ng sinasabi natin, involvement with self-righteous, judgmental, exclusive, self-centered, and oppressive religion. Akala ninyo, ang pinakamalaki mag-oppress sa tao capitalism? Hindi. O communism? Hindi. Sa history, sa kasaysayan ng tao, ang pinakamalaki mag-oppress ay ang relihiyon. Tingnan ninyo ang kasaysayan. Na oras na ikay naligawan na at na-convert na ng isang very biased and self-righteous religion, magiging spare part ka ng kanilang machinery which is aimed at destroying other religions, which is aimed at getting into religious wars,
Kaya napakalaking kalungkutan na makita mo na ang mga tao na naghahanap sa Diyos, naghahanap ng katuwiran at ng kabanalan, masasangkot at magiging miyembro ng isang sekta na napaka-self-righteous, napaka-self-centered, at binubulag nila ang kanilang mga member para walang maramdaman kundi pagkamuhi sa mga ibang mga pananalig, sa ibang mga pananampalataya, at pagiging self-righteous, sila lang ang tama at lahat mali na. Matthew 16:11, ano sabi po ng Panginoong Jesus? Be on your guard against the yeast of the Pharisees and the Sadducees. Ingatan ninyo ang mga lebedura ng mga Fariseo at ng mga Sadducees na ito, sapagkat pag nahawahan nila kayo, mapapahama kayo. Matthew 23 verses 2 to 5, another comment of the Lord Jesus on the religious people of His time. The teachers of the law and the Pharisees sit in Moses' seat. Sasabi lang, kami ang tagapagmana ni Moses, kami ang mga amo ngayon, kami ang mga head ng relihiyon. So you must obey them and do everything they tell you. But do not do what they do, for they do not practice what they preach. They tie up heavy loads and put them on men's shoulders, but they themselves are not willing to lift a finger to move them. Everything they do is done for men to see. Ito po ang mga napakadalas sa comment ng Panginoon sa religious system of His time. Sabi niya, you hypocrites, woe to you! You cross oceans and mountains to win a single convert, and once you are able to convert him, you turn him to be twice as much a son of hell as you are. Yun ang sinasabi niya. Ang dami niyong misyon, ang dami niyong mga paghihirap para makakuha ng isang kaluluwa, at oras na nakuha niyo, mas dinodoble niyo pa ang kanyang kasamaan. Sapagkat tinuturuan niyo ng mga pag-iisip na napakakitid, tinuturuan niyo maging mayabang, siya lang ang tama, kaya lang ang tama, lahat mali na. Sabi ko na, you make him twice as much a son of hell as you are. The harshest words of Jesus were against the religious establishment. And justly so. Dahil kasasarap ng buhay ng mga nasa temple, habang nakikipagsabuatan sila sa gobyerno ng Roma at pinagtutulungan nila namang kawawain yung mga taong bayan. Sa kasaysayan po, napakadalas magsabuatan ang relihiyon at ang estado. Nagtutulungan sila. Sinisikil ng estado ang bayan, ang relihiyon naman tinuturo sa tao, magtiis ka anak, may awa ang Diyos, sa kabilang buhay may paraiso. Kaya tuloy sabi ng mga komunista, ang relihiyon daw ay isang opio. Isang opium na nambabangag sa mga tao nang hindi nila maramdaman ang hapdi ng katotohanan. But Jesus says, the truth sets free. The true message of Jesus is the freedom of the oppressed. Kaya pag tinignan niyo po yung mga na-o-oppress ng araw, children, women, yung mga sinners, outcast yan, yung mga weak, yan ang sobrang nilingap ng Panginoon. Sapagkat gusto niyang bigyan ng balanse, yung imbalance sa society. Sobrang niyang nilingap, inalagaan yung mga isinusuka, itinatapon ng lipunan. You know, those that are already marginalized by society, they took a central place in the economy of Jesus, in His teachings. At ang nagpahirap doon, templo, relihiyon. Tingnan ninyo ang lahat ng kasaysayan ng lahat ng mga sibilisasyon. Kung hindi ginagamit, kadalasan niyang relihiyon para lang magkaroon ng mga alipin, mga tagagawa. Bagamat, ang tunay na mga pananalig, katulad din ng sa Panginoon, ay meron talaga, naglilingkod tayo at gumagawa tayo, natural. Pero siya sa atin natin, tama ba itong ginagawa ko? Nasadlak ako sa isang trap. Yung iba naman nalagay sa ganong relihiyon kasi doon lang sila ipinanganak eh. O kaya yung unang nagdala sa kanila, nag-Bible study sa kanila, dinala sila doon sa church na yun, napasadlak na sila doon, pero hindi naman nila talaga choice. Dapat ang isang tao na nag-iisip, sinasabi mo, saan nga ba ako bagay? Ano nga ba ang mga pananalig na dapat kong talagang puntahan, suportahan? At saka, bakit sobrang maminta sa limbaw itong church ko sa kabila? Ganun nga ba talaga yon? Ni-research ko na ba o pumayag na rin ako sa ganitong hatol na ibinigay nila na wala naman akong ginagawang research? Because truth is important. Hindi tayo dapat laging naniniwala. Sapagkat kung merong pinakamalakas mag-brainwash ng mga buong mga lipunan, yan ay ang pulpito. Pag ang pulpito ay hindi maingat at ginamit niya yan sa mali, yan ang pinakamalakas mag-brainwash sa tao. Kaya iniingatan mo kapatid kung saan mo inilalagay ang iyong kaluluwa. Iniingatan mo kung saan ka sumasali. Kung ano mga movement ang biglang makikilahok ka doon, baka nagagamit tayo.
So mahalaga na masusing pag-aaral. Hindi magagalit ang Diyos na nag-aaral muna tayo. Kahit siya yung tumatawag sa atin, hindi ka muna sumunod dahil gusto mong pag-aralan. Kesa sa sunod ka ng sunod, yung pala iba na yung tumatawag sa'yo. Mahalaga. Be free. Enjoy godly freedom. Never become a prisoner of anything or anyone. Because Jesus is truth and the truth sets free. Alam nyo, yun yung pinapautang nyo. Trap din yan eh. Kasi pag pinautang nyo na ang isang tao, kayo na yung hahabol-habol. Nababaligtad na yan. Kung sinusuyo kayo bago siya makautang, pagkautang niya at lalo't hindi niya binabanggit at akala mo na limutan na, ikaw pa ngayon ang nakikiramdam na limutan na kaya niya. So parinig ka ng parinig ng konti para niya maalala. At kung hindi naman siya nagpapakita ng senyales na naalala nga niya, ikaw ngayon yung hindi makatulog, samantala siya naghihilik. Kaya yung mga pinapautang nyo, nagiging amon nyo rin yan kung di nyo alam. Kaya iniingatan mo rin yun. Because you want to take care of God's resources. The precious resources that God entrusts to you must be taken care of. Hindi mo basta-basta na lamang ibinibigay, pinapahiram kung kani-kanino, hindi ka na nag-iisip. Kasi trap din yan. Napakarami po natin pwedeng pag-usapan ng mga traps, mga kapatid. Ang mahalaga, maisip muna natin itong 8 to. Avoid life's dangerous snares. A foolish mouth, involvement with foolish people, involvement with wicked people, a scheming man or woman, careless trust, guarantorship, giving pearls to swine, giving to dogs what is holy, and involvement with self-righteous religions. Ang tunay na naghahanap ng katotohanan, nagtuturo man, sinasabi, ito po ang ating pangunawa ngayon. Kung may sinasabi yung iba dyan, pakinggan natin kung gano'n ang sinabi nila, pero hindi nila agad sasabing demonic, cult. That's judgmentalism. At ang sabi sa Bible, judge not, that you be not judged. Nakakalungkot ang division ng mga tao na sinasabing sila'y mananalig, mananampalataya sa Diyos. Kahit yung Diyos ng Biblia, iisa yung Diyos ng Biblia, iisa yung Biblia. Pero bakit pagkakahati, sobra-sobra? Sino naghahati? Ang Diyos ba? No. The religious leaders are the ones institutionalizing the division. At mula sa pulpito, umuusok ang mga bibig at mga tenga ng mga salita na nakakapagpagalit, nakakapagpalayo ng loob natin sa ibang mga kapatid pala natin sa Panginoon. Kung tinatawag natin ang sarili natin na anak ng Diyos, ano ang relasyon natin doon sa mga ibang tao na sila din ay itinuturing ang sariling anak ng Diyos, di kapatid natin sila. Kung minsan hindi mo lagi naiintindihan ng iyong kapatid, kung minsan hindi ka laging sang-ayon sa kanyang iniisip, pero kapatid mo siya, so hindi mo siya dapat husgahan, hindi ka dapat manira sa ginagawa niya, kasi anak siya ng magulang mo, di kapatid mo rin. At pag siniraan mo yan at sinira mo ang ginagawa niya, ang sasaktan mo ay ang loob ng magulang niya na magulang mo rin, who is our common parent, who is God. So suspend judgment, be kind with your words, and do not carelessly label people as paganistic, evil, demonic, syncretic, all these kind of things. Hindi nga natin kumisan ma-spell. Tapos agad-agad mo na lang inilalapat sa tao. Judge not, that you be not judged. We need God's wisdom to avoid and to free ourselves from such snares. Marami pa po yan, but for now, just avoid these 8. Proverbs 14:27, the fear of the Lord is a fountain of life, turning a man from the snares of death. Aming Diyos, kami po ay napapasuri sa inyo. Sino nga po ba kami? Meron po ba sa amin na ngayon, at this moment, trapped in any of this? Ituro mo, Panginoon, sa amin kung paano makakalaya. Bigyan mo kami ng karunungan. Nawa pagpalain mo kami na kami man makatulong para makalaya ang iba. Maging instrumento kami para sa kalayaan din ng iba. Para sa mga kapatid na maaring papunta na dito sa mga traps na ito, we pray, O God, that your wisdom will be ours. And that we may be able to apply these words in daily life and avoid being entrapped. At doon naman sa mga nakalaya na Panginoon, salamat po. Nawa, huwag nang maulit. Ituro mo sa amin, huwag pa ulit-ulit magkamali. Huwag ulit-ulitin ang mga maling hakbang. Teach us, O Lord,
so that we will not permit the same snakes to bite us twice. Teach us to be wise, kind, good, innocent as doves, but be wise as serpents. Mulit-muli nananalangin kami para sa mga kapatid na ngayon ay maaring kulong na kulong sa ganito mga bagay. Set us free, O God. Say the words and we will be free.